Diyan ang lahat? Amen. Ready? Basa. Again, the kingdom of heaven is like a treasure hid in a field. The which when a man had found, he hid it, and full joy thereof, grew it and seal it all that he had, and buy it that field. Purihin ang Panginoon, tayo po'y magalangin. Mapagpalang Diyos, muli kami Ama ay nagpapasalamat. Isa naman po pagkakataon muli. Kami po ay makapag-aral ng iyong salita. Salamat Lord sa oras at panahon. Binigyan niyo po sa amin bawat isa. Lord, ang oras na aming gagamitin sa inyo, itanda po ng aming maging mabuting katiwala po sa inyong ubasan, Lord God. Salamat sa inyong pag-iingat at gabay. Bawat isa, sa isang linggong nagdaan, kung paano po kayo nang muna bumabay at dinidil po yung aming buhay, Lord God, na bagamat mapanganib. But still, Lord, we are here para po magpuri sa inyong dakilang pangalan, Lord. Sa oras na ito, dalangin namin yung presensya, Lord, maramdaman namin yung banal na Espiritu na siya po mauna, magabay sa amin, maunawaan at maintindihan namin ang hiwaga ng inyong salita, Lord God. Umasa na sa nanawa ang mga butil na inyong salita na mahasik sa aming mga puso, Lord, maging pagpapala sa amin, ito ay tutubo, hindi mo, ano pat maging isang malaking punong kahoy, Lord, na maring dapuan din po ng mga kaluluwang wala pa sa inyo, Lord. At Lord, kung may nakita pa po kayo ng mga kapintasan, mga gansang-gansang, bako-bako sa aming mga buhay, tabasin niyo po, make us worthy before you, and connect with us into the knowledge of your glory, because we all know, Lord, without you, we are nothing, but with you, Lord, nothing is impossible. Kaya, Lord, salamat po, and then, Lord, ang inyong abang lingkod, na lubos na umaasa lamang po sa inyong banal na Espiritu, Lord God. Pawin niyo po ako, Lord. Nawa, ikaw po ang aking may taas. Ito po ang may baba, Lord God. Hindi ko po ito kaya, Lord. Kung wala kayo, Lord, please na rin po ang message. Nawa, ipagpapala po sa mga kapatiran. And then, kung may kapatiran po kami, Lord, kung may pasya ng puso na maring sasamahan kami. Lord, nawa, makatin sila sa tamang oras. Patuloy niyo pong ingatan, mga kapatiran din po na hindi makakarating ano man ang kailang mga ginagawa, lagi na inisip, Lord, na siguro mas may dahilan po. Salamat po, Lord, sa inyong papuri at patawad sa mga kasalanan. Ito po ang aming mga samot dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Ako na po. Amen. Sa ating pong pag-aaral, mga kapatid, dito po, sa ating verse na binasa, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field, the which when a man hath found, he hid it, and for joy thereof go it and seal it all that he hath, and buy it that field. Sabi dito, mga kapatid, our view of Christ determines what we value most in life. Amen? Kumbaga yung ating pananaw sa ating Panginoong Kristo ay nababakas po kung ano po yung ating pinapahalagahan sa buhay. Kapag hindi po naging maigi o mabuti yung ating relasyon sa Panginoon, ibig sabihin, mas mahalaga sa atin ang mga bagay ng sanlibutan. Kaya dito, mga kapatid, ang pinakamahalagang kayamanan, tandaan po natin, ay mahalaga pa kaysa lahat. At yun po ang ating Panginoon. Tayo po ay mayroon na po nito sapagkat tayo nga po ay mga mananampalataya. Kaya, mga kapatid, ito po yung lesson 4 ng ating pag-aaral sa lesson topic natin, What Think Ye of Christ? Na kinuha natin sa Matthew 22:42, last preaching study natin, na kung saan, dito po, pinamagatan ko po siya, to the banker, he is the hidden treasure. Amen? Kaya dito, mga kapatid, we all know na most of us, most of the people, mga kapatid, ay mayroon po tayong kanya-kanyang hinahanap sa buhay. Tama? Maaaring mayroon po tayong mayroong naghahanap ng pera, diba? Mayroon ding naghahanap ng promosyon, naghahanap ng kasiyahan, diba? Hindi nawawala yan. Pero sa gitna ng lahat ng mga iyan, mga kapatid, may paalala po sa atin ang Diyos. What think you of Christ? Ano ba ang iniisip natin patungkol sa Panginoong Kristo?
Kaya dito mga kapatid sa ating pag-aaral, sa verse ng ating pag-aaralan ngayon, Matthew 13:44, sinabi dito, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field, mga kapatid. Yung kaharian sa langit, mga kapatid. Marahil iniisip natin, pag sinabing kaharian, maraming mga kawal, sundalo, magandang ano. Amen? Hindi po ganon. Ito po ay spiritual. Maaaring sabihin natin mga kapatid, na kung ikaw ay pinagharian ng Panginoon, makikita sa iyo ang kumbaga, kapag priority sa iyo ang Panginoon, priority sa iyo ang gawain ng Diyos, maaaring makita sa buhay mo ang Panginoong Jesucristo. Kaya dito mga kapatid, kung doon sa ating mga unang pag-aaral mga kapatid, kasi nasabi natin, to the hungry, He is the bread of life. To the blind, He is the light of the world. To the carpenter, He is the door. At dito ngayon sa ating pag-aaral mga kapatid, to the banker, He is the hidden treasure. Mga kapatid, kumbaga para doon sa, sabi natin mga kapatid na pagka mayroong, kumbaga ganito, kapag may napabalitang may ginto sa isang lugar, di ba? Anong ginagawa ng tao? Anong response ng tao? Anong tugon niya? Kapag mayroong nabalitang may ginto sa isang lugar, maaaring nagbinta siya ng mga ari-arian, binintan niya yung kanyang bahay, binintan niya yung property niya, yung kotse niya, yung kaluluwa, hindi kaluluwa, yung basta property niya. Di ba? Para lang, makukuha yung kayamanan ngayon. Dito mga kapatid, kumbaga, naghanda ang tao na magsakripisyo para lang makukuha. Tanong ko sa inyo mga kapatid, ano pong maaari natin isakripisyo sa buhay para bigyan nating priority ang Panginoong Jesucristo? Kasi nga, sinabi natin dito, siya po ay mas mahalaga pa sa kayamanan. Pero ang tanong, meron ba tayong dapat isakripisyo? Meron ba tayong dapat talikuran para unahin ang Panginoon? Meron ba tayong dapat ibinta? Amen? Dito mga kapatid, dito sa kwento ni Jesus mga kapatid, dito sa parabol na ito, kumbaga, yung isang tao, bininta niya ang lahat, magta natin dyan, para lang makuha yung kayamanan na yun. Ulitin ko, ano po yung handa nating isoko sa Panginoon? Ano yung handa nating ibinta? O talikuran para isakripisyo para kay Kristo? Ang background context po kasi nito mga kapatid, kung naalala po kasi natin sa yung una nating pag-aaral sa chapter 22 ng Book of Matthew, si Jesus ay kinwestiyon. Ba kung natatandaan ninyo? Kinwestiyon siya ng mga Parisi about tax issue, di ba? Naalala natin, andun yung issue about resurrection. Kung matandaan natin din, nandun din yung commandments. Pero ang layunin nila, to trap Jesus. Pero anong ginawa ni Jesus? Binalik sa kanila ang tanong. Binalikan sila ng tanong ni Jesus, what think you of Christ? Ang sabi doon. Meaning, hindi lang sino siya sa isip mo, kundi sino siya sa halaga. Kasi nga, ang pinag-aralan natin ngayon about hidden treasure. Kaya ang tanong dito mga kapatid, what think you of Christ? Ano ba siya kahalaga sa buhay mo? Yan yun. Alam niyo po mga kapatid, noong unang panahon po kasi wala pang bangko. Tama? Walang bangko pa hindi pa uso. Kumbaga yung mga kayamanan ay, saan na nilagay? Alam niyo doon sa parabol, binabaon sa lupa, diba? Tinatago sa bukid. Kaya, kapag ganyan sa tao nakasumpong na napakalaking kayamanan, once in a blue moon, kumbaga napakabihira. Bihira kang makasumpong. Kasi nga, sa bukid nakatago.
Dito mga kapatid, maalala natin sa parabol of talent, di ba? Yung sa Matthew chapter 25, na kung saan yung tatlong katiwala doon, pinamahalaan sila ng kanilang Panginoon, ng kayamanan. And then, yung dalawa, kung saan ipinapangalakal nila, naging times to, yung kayamanan na ipinapamahala sa kanila. Then yung nag-iisa, anong ginawa niya? Dahil natakot siya sa Panginoon, binaon niya. Hindi nalugod sa kanya ang Diyos. Ano pinapakita doon? Na marahil mga kapatid, yung kayamanan, di ba? Na dapat, yung kayamanan, lahat po tayo, meron tayong angking kayamanan. Meron tayong angking talento, kumbaga. Pero ang layunin dyan, kung bakit mayroon tayo, ang layunin ng Diyos para ipangalakal natin. Gamitin natin para sa kanyang bukid, para sa kanyang ubasan. Kaya dito mga kapatid, ulitin ko, that's why, ang mga talaga na totoong treasure at that time mga kapatid, once in a lifetime, napakabihira. Kasi nga ang kayamanan noon, wala pang kasing bangko doon sa ang kayamanan, nakabaon sa lupa, tinago sa bukid. Kaya dito mga kapatid, yung field po dito mga kapatid na tinutukoy sa talatang ating binasa, yun po yung word. And then, yung treasure, yun po yung Christ and His kingdom. In other words, mga kapatid, si Kristo ang pinakamahalagang kayamanan sa mundong ito. Pero ang tanong ko mga kapatid, if Jesus Christ is the hidden treasure of our life, anong katangian niya bilang isang tunay na kayamanan sa buhay mo? Sa buhay natin, anong katangian ni Jesus bilang kayamanan natin? Kung siya yung treasure ng ating buhay, then po tayo mag-aaral ngayon mga kapatid. Unang punto, treasure. Mga kapatid, pag sinabing treasure, He is the most valuable. Kumbaga, yan po yung pinakamahalaga. Malinaw po yung sabi sa verse 44a, di ba? Verse 44a, anong sabi dyan? Again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field. Para sa ating kaalaman mga kapatid, yung kingdom of God dito mga kapatid, ito yung God's leadership o pamumuno in the life of the believer, mga kapatid. Yan po yun. Yung ibig sabihin ng kingdom dito. Hindi po siya literal kingdom na may kaharian, may mga sundalo. Pero ito po, yung kingdom na ito. In other words, mga kapatid, it is spiritual, not physical. Amen? It becomes reality in life if he surrendered to Christ as his Lord and Savior. Maging realidad lang yan sa buhay ng tao kapag tayo po ay lubos na sumuko sa ating Panginoong Kristo. Yan po yun. Yan po yung sinasabi dito sa Romans chapter 14 verse 17. The kingdom of God, sabi dito, is righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. So malinang spiritual. Hindi tumutukoy sa literal na kaharian na kung saan ang paligiran, maraming sundalo, may hari. Hindi. Ito po ay spiritual. Maging sa Luke chapter 17, verse 21. Ano sabi dito? The kingdom of God is within you. How can we relate, mga kapatid? The kingdom of God is within you. Ito mga kapatid, hindi po ibig sabihin yung word within you dito mga kapatid, hindi po nangahulugan na nasa loob ng ating puso. Kundi ito po ay in your midst. Bakit ko po nasasabi yan? Kasi unang-una ang kausap dito natin pa yung Kristo, mga Parisi po ito. Alam po natin mga Parisi, hindi po yun mananampalataya. Diba? Kumbaga nasa gitna natin. The kingdom of heaven is within you. Kumbaga kasama natin. Nasa gitna natin. Sino tutukoy dito? Sino ba ang pumunta sa sanlibutan?
Di ba? Sa John chapter 1 verse 14, ano sabi doon? And the word became flesh. Ha? Tama ba yun? And then the word was made flesh and dwelt among us. Ito yun. Kumbaga, hindi po ang tinutukoy dito sa ating puso. Hindi po siya kontradiksyon doon sa sinasabi ko na ang kaharian na ito ay spiritual. Ito po ay may correlation po sila. Kasi sabi ko kanina, hindi ito physical na pag sinabing Kingdom of God, andun po yung mas magarbong kaharian na may mga sundalo. Ito po ay literal at spiritual na kung saan kapag nakita sa buhay natin yung pagiging priority natin sa gawain ng Panginoon, bababa sa atin nga ang Panginoong Jesucristo. Yan po yun. Kaya dito mga kapatid, kung ating lilinawin mga kapatid, yung God's kingdom ay hindi po nakikita ng physical na mata. Tama? Hindi po yan nakikita sa physical na mata. It can be seen in a heart ruled by Christ. Yan po ang ibig sabihin. Kaya kapag si Kristo na ang hari ng iyong buhay mga kapatid, only then will you see His true value as hidden treasure. Yun ang ibig kong sabihin. Kaya, treasured. He is the most valuable. There is a point. Not commonly, but costly. Mga kapatid. Not commonly. Kumbaga, hindi siya common. Diba? Kasi nga, ang pagkakaroon ng paghahari ng Panginoong Jesucristo, napakabihira, diba? Obserbahan mo sa ating paligid. Kaunti lang tayo. Diba? Kaya not commonly, but costly. Bagamat mahalaga siya, pero hindi siya priority ng karamihan. Yun ang nakakalungkot. Kaya sabi nga sa verse 4, di ba? Verse 44, balikan natin yung salita dyan na treasure hid. Nakatago, di ba? Kaya not commonly, but costly. Kasi nga nakatago siya. Treasure hid. Anong ginawa ng tao? Seal it all that he had. Mga kapatid, ibininta niya para lang magkaroon. May tao pa kayang ganyan ngayon? Na maring talikuran ang lahat? Ibinta ang lahat? Wala. Diba? So not commonly, but costly. Ang sabi sa atin ng Matthew chapter 7 verse 14, mga kapatid, there be that find it. Kakaunti lang talaga ang mga kasumpong niyan. Pero mapahanap tayo mga kapatid. Kasi naging kabilang tayo doon sa mga nakakasumpong ng kayamanang ito. That's why, sa ating buhay mga kapatid, hindi tayo talunan. Although marami man tayong paghihirap, marami man tayong iniindang mga problema sa buhay na ito, tandaan natin, may Kristo tayo. Tayo ang pinakamayaman. Kasi nga si Kristo yung pinaka-valuable treasure. Kaya kung mayroon ka pang problema sa buhay mo mga kapatid, baka naman may hindi ka pa isinuko dyan sa bukid ng buhay mo. Isuko mo kay Christ. Ibigay mo sa Kanya. Nang sa gayon, makikita mo yung buong, yung katotohanan, yung joy na mayroon kapag kasama natin ang Panginoong Jesucristo. Kaya dito mga kapatid, not commonly but costly. Malinaw po doon, kakaunti lang ang nakakasumpong nito. Ibig sabihin mga kapatid, si Kristo at ang Kanyang kaharian ay ang pinaka-mahalagang kayamanan na maaaring matagpuan ng isang tao. Hindi pera, hindi kataliagan, hindi posisyon, hindi kahit ano paman. Amen? Kundi siya dapat ang pinakamahalaga dyan sa bukid ng buhay mo. Yan dapat ang makikita sa atin. Gabundok man ang mga problema natin mga kapatid, tuloy lang tayo. Diba? You can trade Him. Kahit na maraming problema ang maranasan, hindi mo kayang ipagpalit.
Huwag mong ipagpalit siya. Bagos, ang kaya mong ipagpalit ay ang kayamanang mayroon ka. Diba? Sabi sa atin yung talata natin, yung tao na kasumpong, ipinagpalit niya ang lahat ng kayamanan na mayroon siya. Bininta niya para na makuha yung kayamanan na natagpuan niya sa isang bukid. Ganon din tayo sa buhay natin mga kapatid. Dapat makita sa atin yan. Di ba? Kung talagang totoo tayong may pananampalataya, totoo tayong may Kristo sa buhay natin, handa tayong talikuran, ano man natin ginagawa, araw ng Wednesday prayer meeting na. Isang tabi mo yan. Di ba? Ganun dapat tayo. Patuloy mo siyang hanapin like hidden treasure na nagbibigay kagalakan sa iyong buhay. Dapat ganyan. May kagalakan tayo sa paglilingkod sa Diyos. Naglalaba ka man, nagluluto ka man, naglilinis ka man ng bahay. Dahil oras na ng Panginoon, oras ng prayer meeting, oras ng panambahan. Talikuran mo yan. Iwanan mo yan. Unahin mo ang kaharian ng Diyos. Sabi ni Paul sa Philippians chapter 3, verse 7 hanggang 8. Kinuha ko yung salita doon, I count all things but loss, mga kapatid, that I may win Christ. Ang sabi niya. Kumbaga, ang lahat ng bagay ay inari niyang kalugihan. Tamuhin lang niya ang Panginoong Jesucristo. Kapatid, dapat maramdaman natin yan. Dapat mabigat sa loob natin kapag hindi tayo nakapag-prayer meeting, kapag hindi tayo nakapag-church, kapag hindi natin nagampanan yung mga ministry natin, kapag wala tayong gawain sa Panginoon. Dapat mabigat sa atin yan. Dapat kalugihan ang maramdaman natin, katulad ni Paul. Pero minsan, hindi na nga natin nagawang ministry natin, naging panatag pa tayo. Diba? Kampante lang tayo. Yan po yung nakakalungkot. Ibig sabihin mga kapatid, hindi mo makukuha si Kristo kung half-hearted ka lang. Dapat mga kapatid, buo, lubos. Sapagkat He is worth everything. Ang sabi ko kanina, di ba? Mas mahalaga siya sa anumang bagay. Ganyan si Kristo sa buhay natin. Kung mahalaga siya, dapat priority natin siya. Pero bakit mga kapatid na hindi lahat nakakita ng mga ganitong kayamanan? Bakit po kaya? Sabi kayo na sa letter A, not commonly but costly. Ito letter B, not visible to all. Mga kapatid, hindi nakita sa lahat, diba? Hindi nakita sa lahat. Para pag hindi agad makikita, diba? Sabi sa verse 44, treasure hid in a field. Diba kapag nakatago yan, hindi talaga nakikita yan. Pero dahil siya ay treasure, pagsikapan mo, paghirapan mo, masakit man sa loob mo na iwanan mo yung pinagkaabalahan mo, punta ka sa church. Yun ang pinapakita doon. Not visible to all. Hindi siya nakikita ng lahat. Kasi nga treasure hid in a field. In other words, mga kapatid, hindi dahil wala ito. Hindi ibig sabihin na hindi mo nakita dahil wala. Kundi dahil bulag ang marami sa tunay na halaga nito. Dapat hindi tayo kabilang doon. Dapat yung nakikita natin sa ating Panginoong Jesucristo ay talagang totoong kayamanan. Dahil sabi nga, bulag ang karamihan sa tunay na kahalagahan sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito mga kapatid, sabi sa atin, 2 Corinthians 4 verse 4, sino pong bumulag sa kanila? Balik na naman tayo doon. The God of this world. Amen? The God of this world hath blinded the minds of them. Mga kapatid, dapat bilang mga mananampalataya, hindi na dapat magtagumpay sa atin yan.
Dapat priority na sa atin talaga yung yung halaga ng Panginoong Jesucristo. Hindi tayo tatablan doon. Kung sisitan, binulag sila. Ibahin tayo. Iba tayo. Kaya malinaw po mga kapatid kung bakit not visible to all. Yun po ay dahil hindi nakikita ng karamihan ang kahalagahan ng Panginoong Jesucristo. Tulad sa atin ngayon, hindi na nakikita kung anong kahalagahan mayroon dito, kung bakit nandito tayo, bakit nagtitipon-tipon tayo, bakit tayo nag-aral ng salita ng Panginoon. Hindi na nakikita yan. Kasi nga, not commonly but costly, nakatago siya, not visible to all. Diba? Pero mapalad tayo sapagkat nakita mo, nakita ko, nakita nating lahat. Yan po yung lamang natin. Sabi sa atin, Matthew 13 verse 11, it is given unto you, ang sabi nito, to know, but to them, it is not given, mga kapatid. Praise God! Sapagkat nakita natin, ito na pa yung tulog, sa biyaya lang kasi yan eh. Lahat yan sa biyaya ng Panginoon yan. Sino ba naman tayo? Para pagkalooban ng biyaya na ito, na makikita natin yung kahalagahan ni Kristo. Amen? It is given unto you to know, but to them, it is not given. Mga kapatid, hindi ibig sabihin na magaling tayo, ha? Kaya tayo nagkaroon ng pananampalataya. Ang lahat po ay by grace. Tandaan po natin yan. Bakit si Noah? Siya ang napili. Sabi doon, dahil ba lumakad siya alinsun sa lakad ng Panginoon? Hindi po yun ang dahilan. Dahil sa biyaya. Tayo din naman, dahil sa biyaya. Nakikita natin yung kahalagahan. Ibig sabihin mga kapatid, maraming tao ang nakakita kay Kristo, but He was not appreciated. Diba? Hindi siya pinapahalagahan. Malinaw. Maraming tao nakakarinig ng kanyang ebanghelyo. Pero, ano nangyari? They did not understand. Ang ebanghelyo nandyan. Ang Kristo, ipinapangaral sa anumang dako. Pero marami pa rin ang hindi nakakaunawa at nakakaintindi. Kasi nga, kalooban ng Diyos yan. Biyaya ng Diyos yan. Kapag nakikita mo siya, did not understand. Sabi nito, but for them, na tunay na nakakita ng halaga niya mga kapatid, katulad natin, may isang malinaw na katotohanan. Ano po ang malinaw na katotohanan? Doon sa taong nakakakita. Not replaceable, mga kapatid. Letter C, not replaceable. Hindi siya mapapalitan. Ibig sabihin mga kapatid, yung ating salvation, yung ating kaligtasan, mga kapatid, hanggang sa langit na yan, hindi na yan nawawala mga kapatid. Hindi na yan mapapalitan, hindi na yan mawawala sa atin. Yun yung katotohanan na mayroon. Yung pinaka-benefits natin mga kapatid bilang mga mananampalataya. Na sa biyaya ng Panginoon, naging kabilang tayo, naging bahagi tayo, na makikita yung natagong kayamanan sa bukid. Napakamapalad natin. Kasi nga, not replaceable. Hindi na maalis yan. Pero dito sa talinghaga mga kapatid, seal it all that He had, ang sabi. Dahil nga, hindi niya mapapalitan. Pero anong give up niya? Seal it all that He had. Maaring mga kayamanan. Diba? Ano mang mayroon siya na mahalaga, ano mang tinatangkilik niya sa buhay niya. Sinuko niya yan. Bakit kailangan niyang isuko? Sapagkat yung kayamanan nakikita niya, hindi mo maikukumpara pagdating sa halaga. Hindi napapantayan. Dapat ganyan ang makita natin. Kumbaga siya ang top priority. Kaya lahat
kaya mong i-let go. Yun po yun, yung tao dito sa ating talinghaga. Bininta niya ang lahat. Kaya natin yan? Kaya mo bang i-let go ang pamilya mo? Diba? Isabi ng Bible ang sinong sumusunod sa akin. Diba? Kaya nang limutin ang kanyang sarili. Ano man ang mga tinangkilik mo sa buhay, maging pamilya mo, talikuran mo, unahin mo ang Panginoon, sumunod ka sa panawagan, kahit lumayo ka sa pamilya mo. Dapat ganyan. Hindi mo siya may kukumpara, hindi mo siya mapapantayan. Siya ang top priority, kaya lahat kaya mong i-let go. Walang papalit sa treasure na ito, mga kapatid. Kaya ibirinta niya ang lahat. Ang tanong, paano ba tayo kayang ibinta sa buhay natin para lang sumunod sa Panginoon? May property ba tayo? Diba? May mga pastor, pag doon sila nagmi-mission sa malayong lugar, kahit lumad sila na taga Cavite, may mga ganyan. Sinasacrifice nila yung bahay nila, property nila, para lang mag-mission doon sa lugar na yon. Ganun ang ginagawa nila. Sinasacrifice nila, nagbenta sila ng lahat, hindi para mawalan, kundi dahil may mas mahalaga silang nasusumpungan. May mas mahalaga silang nadidiscover na totoong kayamanan. Mga kapatid, yung kayamanan na mayroon tayo, tandaan po natin yan. Temporary lang yan. Hindi po kasi yan nadudulot sa atin ng buhay na walang hanggan. Makamtan na natin yung eternity, yung eternal life sa ating Panginoong Kristo. Yun po dapat. Meron siyang mas mahalaga na natagpuan. That's why He sealed everything. Diba? Anong sabi doon sa Matthew chapter 6? Verse 19 hanggang 21. Anong mga bagay doon? Anong sabi doon sa 19? Lay not up for yourselves treasures upon earth. Ang sabi doon, mga kapatid. Then sa 20, anong sabi doon? But lay up for yourselves treasures in heaven. Sabi doon, huwag ka daw mag-ipon ng kayamanan nito sa lupa. Mag-ipon ka doon sa langit. Bakit? May tatlong bagay kasi doon yung hindi makapagbibigay sa iyo ng kapanatagan. Ano mayroon doon? Dito, ang sabi doon, nandoon yung sumisirang tanga. Diba? Nandoon yung kalawang. Nandoon din yung magnanakaw. Yung tatlo na yan, mga kapatid, maaaring hindi maging maganda yung ating kalalagayan kapag mayaman tayo dito sa lupa. Kaya alam ng Panginoon yan. Yun ang nagbibigay sa atin ng burden kapag mayaman tayo sa lupa na wala tayo sa Panginoon. Ano sabi doon sa verse 21? Yung panghuli. For where your treasure is there, ang sabi doon, will your heart be also, mga kapatid. Ibig sabihin, ang tunay na kayamanan ay nasa langit. Diba? Magkaroon ka na ng kapanatagan, mga kapatid, kapag yung kayamanan mo ay iniipon mo para sa Diyos. Kaya nga sabi ni Pastor minsan mag-invest ka ng kayamanan sa gawain ng Panginoon. Yun. Habang ang pera mahalaga pa, tama talaga yun. Pag darating ang panahon, hindi mo na kailangan yan, wala nang halaga yan. Kasi nga temporary lang yan. Pero sa langit, makita natin doon. Number 2 points. Ano yung una? Treasured, mga kapatid. Number 2, traded. Ipinagpalit or ipinangalakal pag sinabing traded. Verse 44, for joy thereof go it and seal it all that he had. Yan po yung, doon po ginawa sa salita na yan. Traded, mga kapatid. This is when we found the most, mga kapatid,
Di ba? Sa simula, binanggit natin doon, not commonly but costly, then, not visible, then, not comparable, mga kapatid. The next step, mga kapatid, ano yun? Traded. Malinaw po dyan, mga kapatid. Kaya letter A, he sold everything. Binta niya lahat. Paano? By all and sacrifice. Sinakripisyo niya lahat na may tuwa na hindi mapapantayan, mga kapatid. Kumbaga, sumunod tayo sa Panginoon na may joy. Di ba? Sa ating paglilingkod, masaya pa ba talaga tayo? Amen? Kasi nga, minsan magitan natin, pag sa church natin, di ba? Dapat pagdating ng Wednesday, before pa lang, Tuesday pa lang, dapat nandun na sa atin yung joy. Kasi nga, bukas, Wednesday na, prayer meeting na. Di ba? Dapat ganyan tayo. Ganyan sa linggo. Saturday pa lang, masaya ka na. Piniprepare mo na yung lahat, yung anong kailangan mo para mag-church ka sa araw na yun. Dapat ganyan tayo. Traded. He sold everything by all and sacrifice. Kumbaga sinasakripisyo niya ang lahat na may kasiyahan. Hindi yung napilitan ka lang, di ba? Pumunta tayo sa church natin, napipilitan lang ba tayo? Parang wala lang sa atin? Wala tayong naramdaman? Dapat naramdaman natin yung galak sa ating puso. Kasi nga, pupunta tayo sa church eh. Ano bang pinuntahan natin dito? Si Kristo, yung ating kayamanan. Sabi nga ni Paul ulit sa Philippians chapter 3 verse 14, di ba? I press toward the mark for the prize of the high calling. Mayroon mga kapatid, high calling of God in Christ Jesus. Kumbaga nagtutumulin ako, sa Tagalog pa, sa hangganan ng gantimpala. Wala po tayong pakay dito, mga kapatid, kung bakit kailangan nating maging aktibo sa gawain, kailangan nating maglingkod talaga sa Panginoon. Bakit? May gantimpala. Nasa atin na yan. Kung babaliwalain natin yung destiny natin, tandaan natin na katakot. Kaya nga sabi natin, what the entity of Christ, di ba? Kita natin, sinabi natin, yung sagot ko doon, it will determine what your destiny. Doon makikita natin kung sino ka talaga sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, when you find something more mga kapatid, something more valuable, no need to think twice. Huwag ka nang magkatumpik-tumpik pa. Di ba? Nakita mo, mas mahalaga ang araw na ito, dapat nasa church ako. Di ba? Huwag ka nang patumpik-tumpik pa. Ano ba yung nakita natin dun sa tao ngayon, dun sa talinghaga natin? For joy thereof, quit and seal it all that he had. Agad-agad, ginawa niya. Nung natagpuan niya yung kayamanan na yun, hindi siya nagpa-cute muna, di ba? Hindi siya nagpa-picture muna, hindi siya nag-post sa Facebook. Tandaan natin yan, mga kapatid. Anong ginawa niya? Agad-agad. Give up niya ang lahat. Binintan niya ang lahat para lang makuha ang kayamanan na yon. Dapat ganyan tayo, mga kapatid. Mayroon kasi ang sabi doon eh, for joy thereof who went and seal it all that he had, mga kapatid. Ibig sabihin, malinaw nga na hindi man lang niya pinainit, di ba? Agad-agad. Humayo siya at binenta ang lahat at binili yung bukid na yon. Dapat ganyan kahalaga tayo at dapat ganyan kahalaga ang turing natin sa ating mga paglilingkod dito sa Panginoon. Amen? Bakit po, mga kapatid? Ito kasi ay pagpapakita ng total surrender natin sa ating Panginoon. Kung talagang sinurrender na natin ang buhay natin sa Panginoon, dapat maging sa atin yan.
yung tao na yon. Di ba? Nakita niya yung kahalagahan ni Kristo sa kanyang buhay. Isabihin, mas mahalaga pa sa kayamanan na mayroon siya. Mas sapat na sa kanya si Jesus. Kaya ba't ganyan din tayo? 2 Corinthians chapter 12, verse 9, sinabi ni Kristo, "My grace is sufficient for thee." Mga kapatid, ang biyaya na mayroon sa ating Panginoong Kristo, sapat na sa ating buhay. Kaya talikuran mo yung anong mga pinag-aabalahan mo sa buhay. Kung mayroon ka pa hindi sinusuko dyan sa buhay mo, mga kapatid, isuko mo na. Kumbaga, mga kapatid, nung si Abraham, di ba? Alam niyo ba si Abraham? Nabasa niyo na? Nung iwan niya ang Ur, anong ginawa niya? Nung iwan niya ang Ur to follow God's call, makita natin sa Genesis chapter 12, di ba? Yung tinawag siya. Anong ginawa niya? Wala siyang itinira sa sarili niya. Nag-let go. Anong nilet go niya? Idols and distraction, mga kapatid. Diba? Nung tinawag si Abraham ng Diyos na pumunta ka sa lugar na iyon, agad-agad umalis siya, iniwan niya. Alam niya si Abraham, napakayaman niya doon sa lugar na iyon. Pero, give up niya yun. Kasama yung kanyang mga idols. Si Abraham, marami rin mga may mga Diyos-Diyosan siya, pero ginibang niya lahat. Hindi mo na siya nagtatanong na, "Lord, ano kayong kalagayan ko doon? Mabuhay kaya ako doon? May makakain kaya ako doon?" Hindi niya alam yung lugar na pupuntahan niya. Ano pinapakita doon? Traded, mga kapatid. Ipinagpalit niya. Dahil alam niya yung talaga na mayroon doon kapag siya ay sumunod sa panawagan ng Diyos sa kanya. Tanong ko, mga kapatid, ano ang everything mo ngayon? Ano ang everything mo? Oras? Talent? Fame? Mga kapatid? Influence? Or treasure? Yan bang hindi mo ma-give up? Yan bang hindi mo kayang talikuran para sa Panginoon? Tandaan mo, mga kapatid, surrender it all to God now. Isuko mo yan sa Diyos. Hindi yan magdulot sa iyo ng buhay na walang hanggan. Mabubulok yan. Ano ang hindi mo kayang i-trade kay Kristo? Yung car mo? Amen? Yung titulo mo? Yung pride mo? I-let go mo yan. Para ma-experience mo yung perfect joy sa buhay mo. Yung mga bagay na hindi po yung nagbibigay sa iyo ng tunay na kagalakan, tunay na kasiyahan. Ang tunay na kasiyahan nasa Panginoon. Yung dapat ang makikita natin. Ano pa ang makita natin doon sa tao na yon? Nung makita niya ang kayamanan doon sa talata, not just he sold everything, hindi lang doon nagtatapos, mga kapatid, na bininta niya ang lahat ng mayroon siya. Letter B, he counted it worth. From the word, go it and sell it, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, ibinilang niyang mahalaga kaysa anumang bagay na mayroon siya. Amen? Kumbaga, everything he has, properties, di ba? Savings, dreams, ano pa? Securities, ipinagbili ang lahat para mabili ang bukid na yon. Dahil sa treasure na natagpuan niya. Dapat ganyan tayo, mga kapatid. Talikuran natin ang lahat. I-priority natin ang Panginoon. I-priority natin ang gawain ng Panginoon.
He counted it worth. Tumimbang ng true value. Ibig sabihin mga kapatid, nakita niya ang kabigatan ng treasure compared to what he might lose. Kung ano man ang alisin niya sa buhay niya, mas mahalaga talaga yun. Nakikita niya. Kumbaga si Paul, di ba? Sabi ni Paul, Philippians chapter 3 verse 8. Kanina, di ba? Basura ko na ang lahat para kay Kristo. Yung meron siya parang basura, ang lahat na turing niya. Makikita lang niya si Kristo. Dahil ang kayamanan niya si Kristo. Dapat ganyan na tayo. Meaning hindi loss, but joyful gain, mga kapatid. Hindi kawalan. Ang magbenta ka ng mga ari-arian, ang magsacrifice ka ng oras mo para sa simbahan, para sa church, para kay Kristo. Hindi kawalan yan, mga kapatid. Tandaan natin. Tanong ko, mga kapatid, handa ka na bang mag-trade ngayon? Ang lahat ba ay para sa Kanya? O may tinatago ka pa rin dyan sa bukid ng puso mo, mga kapatid? Ano pa? Hindi po nagtatapos doon, mga kapatid, ang ginawa ng tao na yon. Diba? Mayroong biyaya. Mayroong biyaya kapag ikaw ay sumurinder sa Panginoon. Kapag isinurinder mo ang lahat na mayroon ka sa Panginoon, di ba sabi doon, from discovery treasure, di ba natagpuan na yung kayamanan? Then, doon sa unang punto natin, then ikalawa, the decision traded. Nandoon yung decision traded. Number 3, points mga kapatid, transforming, mga kapatid. Di ba? Nandoon yung treasure, traded, then transforming. Number 3, binabago nito kapatid, yung ating buhay. Yun ang mahalaga doon. Kapag yung kayamanan na yun, natagpuan mo sa buhay mo, magkaroon ka ng transformation. Yan po yung biyaya na hindi kayang sukatin. Hindi mo makikita yung transformation sa mga bagay sa sanlibutan. Sa kayamanan mo, may transformation ka kaya dyan? Hindi mo makikita. Kaya, kapag nakikita mo na kapatid, yung treasure ng kingdom, ang sabi ng kanta na madalas kinakanta nila, no turning back. Di ba? Hindi ka na dapat, babalik pa sa dati mong buhay. Hindi ka na babalik sa dati. Ibig sabihin, kumbaga, andun yung total transformation. Ang total transformation, mga kapatid, matagpuan lang natin dito sa church natin yan. Sa ating Panginoong Jesucristo, sa Diyos. Dito natin matatagpuan yung transformation, spiritual transformation. Kapag noon, bisyoso ka, lasinggo ka, babaero ka, di ba? Pero nung nasa church ka, nagkaroon ka ng transformation. Katulad ng merchant na yon, yung mga ngalakal na yon, sa mensahe natin, nagkaroon siya ng immediate action. Anong action niya? Nagresulta sa buhay na binago ang priorities. Diba? The letter A, subpoint, new desire. Mga kapatid, new desire. Kung dati, ang mundo, ang priority sa'yo. Diba? Pleasure, kasiyahan, posisyon, ari-arian. Pero, nung natagpuan mo ang kayamanan na ang ating Panginoong Jesucristo ay dati nakatago, pero natagpuan mo siya, nasumpungan mo siya, anong nangyayari? Kung dati mundo, ngayon Diyos ang treasure. Kumbaga, ang dating hilig sa material, napalitan na ng passion for eternal things, mga kapatid. Ganyan. Yung naging pasyon ng buhay natin. Wala tayong ibang pinag-aabalahan. Nagbabasa ka ng Bible. Di ba? Nagsishare ka ng Word of God. Dati, nagbibidyoke ka. Pero yung kanta mo, iba na. Worship song na. Ganyan dapat. Meron ka ng new desire. Letter B. Lapit na tayo. Una, new desire. Letter B, new
direksyon. May bago kang direksyon. Bukod sa mayroon ka ng bagong desire, mayroon ka rin bagong direksyon sa buhay. Dati sarili mo ang masusunod. Di ba? Kumbaga, self-centered ka dati, ngayon, Christ-centered ka na. Ganyan yun. New direction. Kumbaga, yung pagtalikod mo mga kapatid, para harapin yung bagong direksyon na punta sa ating Diyos. Yun. Di ba, 180 degree? Ano yun? Kapag sinabing 180 degree mga kapatid, half turn. Di ba? Tumalikod ka sa dati mong buhay. Pero pag 360, umikot ka, doon ka pa rin sa dati mong hinaharap. Tama ba? Kaya nga, sabi ko, new direction. Dapat may new direction tayo sa buhay. Kasi nga transformation, di ba? Example mga kapatid, si Apostle Peter, di ba, sa Luke chapter 5, ano bang nagaganap doon? Dati siya, mangingisda. Tama? Luke chapter 5, 1-11, nabasa natin yan. Dati siya, mangingisda siya. Mangingisda siya para sa kanyang sariling kita. Self-direction. Di ba? Ano pinakita doon? Self-direction. Pero nung makita niya ang treasure ng Panginoon, iniwan ang lahat. Nagiging, ano siya? Naging fisher of men. Yan yun. New direction. 180 degree. New direction. Ibig sabihin mga kapatid, ulitin ko, kapag 180 degree, half turn lang yan. Turning opposite side, it is total abandonment. Yan, yun yung tama, 180. Pero kapag 360, whole turn yun, turning back to the same direction. Na parang, kumbaga tumalikod ka na sa dating mong buhay, bumalik ka pa rin doon. Diba? Anong magbabago mayroon? Lasinggiro ka pa rin, bisyoso ka pa rin, babaero ka pa rin. Dapat nung tumalikod ka sa Panginoon, 180 degree. Dito mga kapatid, yung rich young ruler, anong naganap doon? Matthew chapter 19, makita natin yan doon, mababasa natin. He came to Christ, di ba? Mababasa natin yan. Lumapit siya kay Kristo. Then, anong nangyari? Narinig niya ang call ng Panginoon. Yung call ng Panginoon, sabi doon, sold everything. Ibinta mo lahat ng ari-arian mo at sumunod ka sa akin. Anong nangyari sa kanya? Umalis, malungkot, bumalik sa kanyang pira. Ano yun? 180 degree. Tama? Ay, 360 degree pala. 360 degree. Di ba? Lumapit siya kay Kristo, di ba? Tapos narinig niya yung call ng ating Panginoong Isang Kristo, sold everything. Di ba? Kasi nagtatanong siya noon Panginoon, Master, gusto kong maligtas, ano ba ang kailangan ko? Di ba sabi doon, yung rich young ruler, piningin siya ng ating Panginoong Isang Kristo, nagawa mo na ba ang mga kautusan? Ginawa ko na lahat yan, Panginoon. Sabi ng siya sa kanya, may kulang pa sa'yo. Kasi napakayaman pala yung taong yun. Ibinta mo yung mga ari-arian mo, bumalik ka rito at sumunod ka. Anong ginawa niya? Malungkot siya, masama ang loob. Bumalik sa pira niya, 360 degree. Nag-transform na sana siya, mga kapatid. Di ba? Dapat hindi tayo ganyan. Yung transform natin, mga kapatid, 180. Dapat, nasa church tayo lagi, present tayo lagi. Hindi tayo malilit. Tama? In other words, mga kapatid, yung rich young ruler ngayon, kumbaga, dati siyang mayaman, di ba? Selfish siya. Pero ngayon, pareho pa rin. Walang new desire at new direction. Yun ang nakakalungkot. Ganyan ba tayo? Wala tayong desire, walang new direction? Dapat makikita sa atin yung transformation. Ano pa?
Wala rin siyang letter C, new devotion. Di ba? New desire, new direction, new devotion. Dapat, mayroon din tayong devotion. Hindi tulad ng rich young ruler na yon. Na bukod sa wala siyang desire, wala siyang direction, wala rin siyang devotion. Walang new devotion. Dati, friendship lifestyle siya. Pero ngayon, worship lifestyle na. Dapat ganyan. Dapat ganyan tayo. Di ba? Dati yung mga kasama natin, mga friendship natin, kaibigan natin, sa labas. Pero ngayon, kapilusip natin, mga kapatiran natin sa gawain. Dapat ganyan tayo. New devotion. Bago ang lahat, yan, bago noon, kumbaga during free time, barkada. Diba? Pero now, church na, Bible study, fellowship with brethren. Yun ang pinakamaganda na nakikita sa buhay natin kapag tayo ay may tunay na transformation. Mga kapatid, walang ipinag-kaibayan dun sa taong nananalo sa loto, mga kapatid. Diba? Masigit pa nga eh. Ano bang nangyayari? Biglang nag-iba ang kanyang lifestyle. Diba? Kapag nanalo ka sa loto, ganon din ang taong nakatagpo kay Kristo. Nagbabago ang balyo. Ang tanong, anong balyo? Anong balyo natin? May balyo pa ba sa atin yung paglilingkod? May balyo pa ba sa atin yung prayer meeting? Sunday worship? Sana maging aral sa atin ito. Konklusyon na tayo, mga kapatid. Balikan natin ang tanong, what think ye of Christ? Malinaw ang sagot, mga kapatid, doon sa banker. Diba? Sabi doon, to the banker, he is a hidden treasure. Siya ang kayamanang nakatago. Yun ang sagot doon. Kapatid, kung siya ang treasure mo, mga kapatid, hindi ka talo, panalo ka. Amen? Hindi ka lugi, advantage ka. Hindi ka kawawa, mayaman ka. Tandaan mo yan. Pero huwag mong baliwalain. Isuko mo ang kaya mong isuko sa Diyos. Ibigay mo ang kaya mong ibigay dahil ang kapalit niyan, mga kapatid, si Kristo ang totoong kayamanan natin. Parang yung negosyante nakakita ng sure win. Di ba yung negosyante? Hindi nagdalawang isip. Ganon din ang taong nakakita kay Kristo. Amen? Mga kapatid, maging aral sa atin yan, mga kapatid. Tandaan natin yan. Huwag na nating baliwalain yung ating mga paglilingkod. Maging tapat tayo sa Diyos. Amen? Kaya, to the banker, he is the hidden treasure. Apply natin, mga kapatid, treasure. He is the most valuable. Dapat ganyan tayo, mga kapatid. Number 2, traded. Kaya natin ipagpalit ng anumang mayroon tayo. Unahin natin ang gawain sa Panginoon. Then, number 3, transforming. Dapat makita at mababakas sa atin yung transformation na atid ng kayamanang natagpuan natin, mga kapatid. Dapat, dahil nasa atin yung kayamanan, wala na ang lahat. Give up na. Priority na sa atin ang kabanalan. Amen? Magandang gabi sa lahat. Tawagin ko na po si Pastor Willie. Alright, apoy sa Panginoon. Natuto na si Brother Canoy sa alliteration kind of preaching. Okay.